Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 8, verses 3 hanggang 9. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha sa lahat ng mga bagay. Siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan pati na ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh, naming Panginoon sa buong mundo'y tunay kang dakila. Man has a special place in God's heart. Dapat po maintindihan natin ito para po maunawaan natin yung ating destiny. Napaka-special po ng tao sa paningin ng Diyos. Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus, upang tubusin po tayo. Kasi alam ng Diyos na tanging siya lamang po ang makapagliligtas sa atin. Mahal na mahal niya po tayo. At sa Biblia po sinasabi sa John 3:16, For God so loved the world. Kaya alam niyo po, kung makikita niyo lamang po ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi niya hinahayaan na tayo po'y mapahamak. Gagawin niya ang lahat upang ang tao ay maligtas. Kaya po ako'y naniniwala that man has a special place in God's heart. Huwag niyong akalain na hindi kayo mahal ng Diyos. Huwag niyong akalain na kayo pinabayaan na ng Diyos. At huwag niyong iisipin na ang Diyos ay busy sa langit at hindi kayo inaalala. Alam niyo po, napakaganda po na sinasabi sa verse 4. Labis po ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Pangalawang katotohanan po na dapat makita po natin is that man was created for dominion. Yung iba akala nila ang tao po ay napahamak ng lubos dahil sa kasalanan. Hindi po. Ang Diyos po nais niyang maibalik sa atin yung nawalang dominion na ibinigay niya sa atin nung unang nilikha niya yung ating ninunong si Eva at si Adan. Sila po'y namamahala ng lahat ng creation ng Diyos. Kaya huwag niyo ring aakalain na kayo'y laging alipin ng kasalanan, ng sakit, ng kahirapan. Alam niyo po, maging ang Diyos nalulungkot kapag nakikita niya na tayo'y talunan sa kasalanan, sa sakit, sa karamdaman at sa mga sufferings na meron sa mundong ito. Kasi ang original intention ng Diyos sa tao ay tayo po ay mamahala. Dapat po ay meron tayong dominion. Yun ang term na ginamit po ng Genesis chapter 1 verse 28. Sa lahat ng kanyang creation. Ngayon, pangatlong katotohanan na very powerful sa pag-aaral natin itong linggong ito, in Christ, God's original intention for man was restored. Yun po yung sinasabi ko sa inyong underrated na verse, yung Ephesians chapter 2 verse 10. Kasi makikita po ninyo, nung tayo po'y na born again, yung original na intention ng Diyos sa tao, na panumbalik po. Kaya ako po'y naniniwala na yung ating redemption ay complete po yan. Hindi lamang tayo inalis ng Diyos sa kasalanan, inalis tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng ating kaaway at tayo po ay pwedeng makaranas po ng salvation, healing, and deliverance. Kasi sa plano po ng Diyos, kasama po lahat ng iyan. At panguli, gusto kong maintindihan ninyo sa ating pag-aaral sa loob nitong isang linggong ito is that your destiny is related to God's original purpose for man. Yung ating pong destiny sa buhay na ito, connected po yan sa lahat ng aking sinabi. At ang original intention ng Diyos ay dapat maganap sa iyong buhay. Kaya nakakalungkot po minsan, pagka nakakita tayo ng maraming Kristiyano na talunan sa kasalanan.
talunan sa karamdaman, sa kahirapan, at sa mga pagsubok sa mundong ito. Kasi maging ang Diyos nalulungkot po pagka nakikita niya ganun ang kalagayan ng tao. Kaya kapatid, para sa akin po, dapat ma-experience natin yung full redemption na ino-offer ng Lord. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At sa araw na ito, naintindihan namin ang kabutihan mo sa iyong mga anak. Mahal mo pala ang tao at ang tao ay nilikha mo para mamahala. Hindi kami alipin, hindi kami talunan sa lahat ng mga problema sa mundong ito, maging sa kasalanan. At sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na panumbalik ang nais mo sa tao, na kami muli makaranas ng mga ipinangako mo sa aming pagpapala. Kaya Panginoon, nananalangin ako sa aking mga kapatid na nahihirapan sa buhay na ito. Pinapahirapan ng kasalanan, ng sakit, ng problema sa buhay. Lord, right now, iparanas mo sa kanila yung complete redemption na ibinigay mo sa amin through your Son, Jesus. At alam namin sa aming pong pananampalataya sa mga katotohanan ng aming natutunan ngayong linggong ito, magaganap ang original na plano mo, na purpose mo para sa amin. Salamat Panginoon, yan ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.